Hello, hello. Welcome to the Mandatory Live dito sa aking Facebook page para hindi mag-gurgur. Ayan. Paki-share naman ang aking live. Hello, hello. Pa-share naman ang aking live at nandito tayo sa mandatory live ko para hindi mag-gurgur. Ayan. Intay lang tayo ng mga utaws. Walang intro, no? So, sayang. Nasanay ako na may intro, eh. Pag naka-StreamYard. Pero kailangan ko kailangan ko mag-live dito sa Facebook page ko para ma-lessen yung chance na ma-take down siya. Ayun. Hello, hello, Lemuel, Dictado, Estela Chona Montajes, Victorson, Raymond Cas, Geoffrey Oliver, hello. Hello, Sir Eduardo Dalina Manyosa Jr., hello po sa inyo. Walang IT, Ate Joey, sabi ni Jacobe. Ano ang tawag dito? I-upload ko na lang to sa YT. Ganon. Sa Facebook ko lang siya ni-live, ko para maintindihan naman ni Facebook na direktang tao talaga. Yung direct na live, baka makatulong sa pag-establish ng identity. Ayun. Pa-shoutout. Hello, Mary Jean. Hello, hello. Ayan, magandang madaling araw sa inyong lahat before matulog. Miss Jo, kumusta po pagiging double agent? Cherise. Single daw po ba si Kateki? Hindi! Nakita ko meron siyang wedding photo. Pa-blue badge ka na. Sa page kasi, matagal. Nag-apply na ako ng blue badge sa FB, sa page. Yung dati kong page, tagal-tagal ko nang nagpapaano doon, nag-a-apply doon ng blue badge. Hindi man inaasikaso ni FB. Ayun. Hi, Mary Jean. Shout out from Toronto. Ayan. Watching from Doha, Qatar. Ang pangalang hindi ko mabasa. Bye, Navales. Hello. Ayun. Hi, MJ Del Mundo. Ingat po kayo kay Bangag, sabi ni Dicampo. Well, ang tawag dito, we are, yun nga yung pag-uusapan natin kasi we are really in dangerous times. Kasi yung expose nung, yung content ng Manila Times, tungkol dun sa VP SPG na deactivated. Ayan. Asa na ba yung deactivated. Ayan. Pinost to ng Manila Times kahapon. So ngayon, ang sabi ng Manila Times, 'di ba, the Vice Presidential Security and Protection Group, VP-SPG, has been deactivated by Armed Forces of the Philippines. Chief of Staff Romeo Browner. So si Browner yung nagpa-deactivate. The deactivation comes from several members of the group. The deactivation comes after several members of the group were relieved over their alleged involvement in the transfer of the office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez last year. Earlier, the 75 police officer assigned to VP Sara Duterte under VP SPG were replaced after she mentioned during a press briefing that she had ordered an assassin to kill President Ferdinand Marcos Jr. first should anything happen to her. Ang justification kasi nila dito, parang, di ba, mamaya babasahin ko yung statement ng AFP. So, ang sinasabi ng Manila Times is that, nireport nila, dine-activate ang VP-SPG. Mayroong General Order 196, which was issued February 10. Matatandaan natin, si Inday Sara na-impeach siya February 5. Diba? February 5, in-impeach si Inday Sara. Ngayon, base doon sa Manila Times, meron silang AFP official na nakausap at ang sabi doon ay
yung order na yon, yung General Order number 196, okay, ay approve at the highest levels and are part of a broader realignment within the AFP security apparatus. Okay? So, at the time na ginawa ito nitong article na to ay lumabas, wala pang statement yung AFP. Ang report kasi ng ng Manila Times, sabi ng Manila Times, yung order daw ay pirmado, ay pinrepair ni AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Jimmy Larida at pinirmahan ni Adjutant General Bernardo Fortes Jr. Disbanded the VPSPG effective February 6. Ayun, okay? Walang live sa YouTube. Dito lang ako nag-live sa FB lang kasi para I don't know, makadagdag sa pag-identify ng identity ko sa Facebook itong live na ito. Ganyan. Huwag kayong mag-alala. I-re-upload ko to sa YouTube para doon sa mga team replay ay makapanood doon ng bonggang-bongga. Watching from the freezer land of Canada, sabi ni Alexandria Rodriguez. Hello, hello. Hello, Ging from Italy. Hello. Jake Yabut. Shout out from California, USA. Hello, hello, Jake. Ay, hi, Sunshine. Uy, hello, hello. Ayan, Rose Fernandez from Doha, Qatar. Sana ma'am, wag po kayo mapagod. Kayong mga vloggers, isa din kayo na malaki maitutulong ninyo na labanan ang balukdot na gobyernong ito. Well, sana bantayan nyo kami, no? Kasi pinatawag na naman kami sa Congress, ganyan. So, pagsasalitain na naman kami doon, pag-aanuhin na naman kami doon. I would really like to, I would like all of you to watch what's gonna happen. And sana maprotektahan nyo din kami kung sakali na magkakaroon ng hindi magandang pagtrato, yung mga ganun ba. You can also call out them if you can also make your voices heard do sa pagtrato nila sa amin doon, yung mga ganun ba. Ayan. Ano po yung VPSPG? Ano yan? Vice Presidential Security Personnel Security and Protection Group. Ayan. Hi, Miss Joey. Na-unfollow ko na yung mga page mo. Ha? I-follow niyo po ito. Huwag niyo pong i-unfollow tong page na to. Hello, Julius Zhao. Hello, hello. Ayan, please share and like para marami tayong marating. Correct. Thank you, Ma'am Eve. Ayan. Hello, ma'am. Bakit po umuunti viewers nyo? May connection po ba ito sa panggugurgur nila? Kasi bagong account to eh. Hindi naman ito yung dati kong account. So, marami pang hindi nakakaalam na na-take down na ako sa FB. Ayun. So, kaya please share itong live sa mga friends ninyo. Lalo na marami pang hindi nakakaalam na na-take down na yung dati kong live. Ay, dati kong FB. Ayun. So yun, so sana bantayan niyo po kami lalo na ako attend ako sa April 8. Sana bantayan niyo po kami. Samahan niyo po kami sa Congress kung meron kayong time, 'di ba? Ayun. I wonder what Abante will do. Wala sa YT, wala Ate Ging. Ayun. Bakit yung isang FB mo wala na? Sabi ni Julius. Wala na nga yung isa kong FB, yung Joie de Vive ko na FB, yung merong 143,000 followers, wala, tinake down na. Ayun. Tinake down na yon. So kaya yung ko ngayon, yung live ko, yung account, ito na yung main account ko ngayon. Yung General Watch Your Back, bida-bida na naman. Anong General Watch?
Joey Pasuyo to remind everyone na wag mag-unsubscribe sa YT channel mo. Oo, yung YT channel ko is still working, ano? My YT channel is still working. So, ina-upload ko doon yung mga videos ni Ka-Moisture Sas, pagka nagla-live siya. Nagla-live din ako doon at nag-a-upload rin ng mga contents. Ayan. Ayun, Miss Joey, glad you're back po. Oh, hindi naman ako nawala. Grabe naman kayo. Thank you, Ma'am Narina, Oting Martin. Hello. Nawala lang yung page ko, pero hindi naman ako nawala. Hindi ako mawawala. Hindi naman ako mawawala ng ganyan. Oo. Gawa lang ng gawa. Joey, any latest news about dun sa Comelec machine na nilagay sa private property ng Davao City? Merong statement yung Comelec about it. So, ang sabi ng Comelec, temporary lang naman daw yon at meron daw na kasulatan na nag-designate nung paglagak noong mga, nung mga voting machines na yon. Sabi nila, ayan, patungkol sa paglalagak ng mga Starlink satellite transmission devices at solar panels ng I1 Resources joint venture with Ardent Network sa Barangay Buhangin, Davao City. Nakarating sa Commission on Elections ang mga online reports mula sa social media pages ng ilang media organization kasama din ng ilang pag-share ng naturang post na may mga kagamitan na Starlink satellite transmission devices at mga solar panels nito ang naihatid at nailagak sa isang di umano'y bahay sa Barangay Buhangin. Okay. Eto. Nabanggit ng pulisya na ang mga gamit na nabanggit nga ay bahagi ng transmission devices mula sa transmission service provider ng Comelec na si I1 Resources, joint venture with Ardent Networks. Ayon sa I1 JV, kanilang kinumpirma na ang naturang lugar ay isa sa kanilang staging hub kung saan pansamantalang inilagak ang sarili nilang kagamitan bago ang final delivery nito sa mga offices ng election officer sa mga karatig bayan at lungsod pati sa buong lalawigan. Ayon pa sa tugon, pansamantala lang ang pagkakalagak nito dahil April 15 ay agara na itong ikakabit sa voting at canvassing center ng buong Davao Region. Batay sa schedule ng deployment and installation para sa May 12 national and local elections. So sabi ng Comelec, meron naman daw talaga silang listahan ng mga temporary staging hubs. Tapos yung nakitaan nung mga election paraphernalia ay isa naman talaga sa mga na-designate na temporary staging hub. So yun yung nilinaw ng Comelec dito. I think yung itong explanation naman nila nito ay kumbaga reasonable tong na to. Reasonable itong explanation niya. So nandun dahil it is a pre-identified, pre-staging hub ng kanilang contractor. Ganon. Ma'am Joey, paki-shoutout po para sa GMA Cavite, FPRRD support rally tomorrow. Sabi ni Saldi Abainsha Suarez. Go! Go po! Excited ako sa mga taga Cavite na mag-rally for PRRD. I swear. Ayan. So, I think na-explain naman ng Comelec sufficiently, no? Okay, so may nakitang mga election paraphernalia dun sa lugar na yon, meron naka-backup na kontrata, at saka meron, sinasabi ng Comelec na meron naman daw na tawag dito, may backup naman sa ng listahan, at yung location na yon is identified as a pre-staging hub. Okay, fine. So, walang problema. Parang tingin ko hindi na siguro dapat palakihin yon yung issue na yon. See, kapag nagsasabi kayo ng totoo, madaling mag-explain. Lalo na, may backup kayong dokumento, may backup kayong ganyan-ganyan. Si General Rida po nagsabi kay Romualdez, we will watch your back after nung ad subsistence allowance. Oh! Ayan. Ayun. So, anyway, mabalik lang tayo dito sa dun sa sinasabi nga ng Manila Times.
very detailed yung report ng Manila Times. Kasi sinasabi nila, hindi, may hawak kaming dokumento. May hawak kaming dokumento. Ito talaga yung nangyari, ganyan-ganyan. Ito yung dokumento. Dine-activate nyo talaga yung VPSPG. Okay. Ngayon, ang problema kasi, yung dokumento na tinutukoy rin ng Manila Times, kumalat. Ayun. Kumalat rin siya. Ayun. Nung naglabas na ng statement, yung AFP, kasi ang sabi ng AFP, the Vice Presidential Security and Protection Group was not disbanded, but rather reorganized into AFP Security and Protection Group as part of our rationalization and streamlining efforts implemented in February 2025 as approved by the Department of National Defense. This administrative adjustment was undertaken to unify security and protection operations. It ensures the continued, uninterrupted, and robust protection of the Vice President within a more integrated and optimized framework. This is just blah 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 from AFP, no? Kasi si Inday Sara, ilang beses na nga siyang nag-appear sa media saying na merong death threat sa kanya. 'Di ba? Ilang beses nang nasabi sa kanya na meron siyang death threat. So, yung VPSPG, sinasabi kasi na dito, it is worth noting that VPSPG was only created in June 2022, ganyan. Yung VPSPG kasi, ang idea niya nung upon creation ng 2022 is basically to shield the Vice President from any political bickering in case nga na hindi na magkasundo yung Presidente at saka yung Vice President. Kasi nga, pagka gano'n na yung nangyari, na hindi magkasundo yung President at saka Vice President, jeopardize talaga yung safety ng Vice President, especially kapag kunwari, may mga threat on, yung, meron ng political, distrust, meron ng mga ganung-ganung bagay. Look at what happened to Binay, 'di ba? When he was the Vice President, at siya ay binibira ng bonggang-bongga nung nabinay siya ng bonggang-bongga, 'di ba? Wala siyang magawa. The Vice President is an elected officer whose job is to ensure that there would be proper succession in case the president is indisposed, resigned, or whatever, ganyan-ganyan. Mahalaga rin yung role ng kumbaga theoretically, ang role ng Vice President is to keep the country stable. You have someone to replace the President in case na meron tayong problema sa Presidente. Malaki ang role ng Vice President when it comes to keeping the country stable. Kasi yun yung succession ng leadership eh. Ngayon, kapag ayaw nyong mag-succeed yung Vice President, anong gagawin nyo? Lalo na ngayon, naipit na si Inday. Kaya nga nung 2022, dito ako believe kay Inday eh. Kasi talagang yung pagdating sa mga organizational skills at saka yung managerial skills, kita mo talaga si Inday, she's looking at what may happen in the future. So that is why, when I heard Inday talk about this before, sabi niya, nakipag-meeting talaga siya sa AFP tungkol sa kanyang security. At nung nakipag-meeting yung OVP tungkol sa kanyang security with the Armed Forces of the Philippines, it was actually their recommendation. Nung pinagawa niya ng security assessment, yung AFP tungkol sa security niya, it is the recommendation of AFP na gumawa ng Vice Presidential Security Group. So ngayon, kayo rin nag-recommend yan before, pagkatapos ngayon biglang magbabago-bago. Sasabihin nyo, ay hindi, nagre-reorganize kami, ganyan-ganyan. Ano pala yung, iniisip nyo nung inassess nyo yung security risk ni VP nung 2022. Ang problema kasi dito kay Browner, let us not sugarcoat things. Alam namin, at alam lahat ng Pilipino, at sinasabi na nga ni Inday na may threat sa buhay niya. Okay? You, AFP, did not pay attention. PNP did not pay attention. Okay? Ngayon,
it is just so stomach churning that the AFP will not respect the Constitution. Bakit ko dinadala sa Constitution yung usapan dito? Kasi Vice President is a national officer elected at large whose job is to ensure the stability of this country. Sa totoo lang, yung Vice President, sabihin na natin spare tire lang yan. Oo, spare tire yan. Pero mahalaga yan when we talk about existence and survival of the nation. Okay? Sabi ni Sir Ernesto Pamularco, please, Joey, please announce this to all our kababayan. There will be a prayer meeting and peaceful gathering in New York on April 13 at Astoria Manor from 2 p.m. to 6 p.m. Admission is free. Thank you very much, Sir Ernesto Pamularco. Ayan. PM nyo rin po ako. Baka meron po kayong poster. I-send nyo po sa akin. Ipopost ko. Ayun. Ando na po yung truck na kukuha ng mga voting paraphernalia. Something fishy talaga, sabi ni J. Dope Agosdi. Hindi na, tingin ko na-explain naman ng yan ba yung sa buhangin? Na-explain naman ng COMELEC na temporary staging area siya. Siguro kapag kunwari, is it allowed? Is it legally allowed? Siguro yun yung pinaka-question. If it is done illegally, if the staging hub is not allowed under the election rules, dun tayo may problema. Dun tayo may problema. And I am not ready to make an opinion whether it is legal or not. Kasi ang sinasabi nila, nag-identify naman talaga daw sila ng mga staging hubs, ng mga election paraphernalia, at kasama yung sa buhangin doon sa mga na-identify. Hello, Juliana Pariscova. Maraming salamat. Madam Unclear. Asan ang ebidensya? May tanong pa ba? Kung iyong pong tanong ay walang kasamang Duterte, next question. Ayun. Nakakaloka lang. So, yun. Yung sa buhangin, parang tingin ko hindi, parang, sige, fine, ganyan-ganyan. Pero, sabihin na natin kahit naklaro ng COMELEC yan, kasi hindi talaga mawawala yung natin eh. Hindi talaga mawawala yung ating pagkabahala dun sa whether the election is going to be clean. 'Di ba? Ayun. Tama mga kababayan na may prayer rally event or celebration and other legit vloggers para ma-share natin lahat. Oo, ko yan? Tama. Ganun nga. Naririnig ko yung pagkakasabi ni Juliana. Nung nakita ko pa lang yung, yung poster na si Juliana yung gaganap na, Claire Castro. Tawan-tawa na ako. Tawan-tawa na ako. Wala ba sa YT? Di ko makita sa YT. Wala, dito lang tayo sa YouTube. Sa Facebook. Nasa Facebook lang tayo. Kasi nga, para matuwa si Facebook at ma-identify niya na totoong account ito. Ayun. So anyway, so yun, nakakaloka yung ginawa nila dito dahil balik tayo dito sa na security ni VP. Kasi wag na tayo magplastikan dito. You really want to isolate VP. And itong ginagawa ng BBM-led administration na to, na pag-isolate kay VP Inday, is something that is really, something that is really, really, unacceptable. It's very, very cruel. Very cruel display of soulless politicking. Ayun. So, gusto nilang i-isolate si Inday. Gusto nilang, tapos sasabihin nila, Inday, Sara, abandoned the government. Kaya talaga yung mga nagsasabi talaga ng mga ganyan, sila yung gumagawa nun eh. Naniniwala talaga ako. Yung mga nagsasabi, di ba before sinabi nito ni Auntie Claire? Ni Auntie Claire na Inday, Sara, abandoned the government. But if you're going to look at this, if you're going to look at the statement of PNP and what they did, and if General Order 196 is real, they are the ones who abandoned Inday Sara.
Kaya ako naniniwala talaga ako sa kasabihan, yung bintangera, sila yung gumagawa. Yung mga bintang ng double agent, sila yung gumagawa nun. 'Di ba? Sila yung gumagawa nun. Hindi ko, alam ko yung marami sa inyo nagsasabi, Miss Joey, wag mo na kasi pinapatulan yung mga nagsasabi ng double agent, ganyan-ganyan. Wag mo na kasing parang anuhin yan, parang wag mo nang patulan, wag mo nang anuhin, ganyan-ganyan. Actually, sa totoo lang, hindi ko naman talaga sila pinapatulan for the longest time. Hindi ko sila pinapatulan. At yung mga gusto akong maging mabait, gusto akong mag-focus sa mga issue, huwag kayong mag-alala. Parang, ang ayoko lang kasi yung iba, nagagalit sa akin na, or at least parang sinasabi nila na na, ay, wag mo nang patulan niya yung mga nagsasabi ng double agent, yung mga nagsasabi ng mga ganito, ganyan-ganyan, wag na tayong magsiraan, ganyan-ganyan. No, kailangan yung malaman. Kailangan yung malaman na yung mga nagsasabi ng double agent, sila yung double agent. Sila yung double agent. Ayun. Ang toxic po ng double agent, Miss Joey, sabi ni Eloy C. Ora. And sa totoo lang, matagal na yan. At sa totoo lang, kaya sila nagtagumpay na marami silang marami silang nawasak na marami silang duda na nagawa. Sa totoo lang, marami silang nasira, marami silang damage na nagawa. And I'm pretty sure because of the damage they created, nakakuha ng malaking pera yung mga yan. Ganun. Nakakuha ng malaking pera yung mga yan. Kasi biruin mo, 3 reasons para makakubra sila. Sirain yung mga kredibilidad ng mga Dutertista vloggers. Okay? Sirain yung kredibilidad ng mga Dutertista vloggers. Tuhugin yung narrative na di ba sinasabi nila, si Senator Amy ay tinanim si Attorney Vic Rodriguez, yung mga ganon. Kumubra rin sila doon. Di ba? O pagkatapos, lastly, kumubra din sila doon sa tanim sedition. Ayun. Ako, Joey, hindi kita pipigilan sa double agent na yan. Go lang. Ayun, so, Miss Joey, puyaters ka ba? Sabi gano'n. Hindi, medyo ba? Oo. Hindi naman, medyo napagod lang today. Yung mga kasama ni Agent Morales, dati sa EDSA, nasa kabilang kubol na. True. Madama, consider nyo sila, Crisette, Doc Lorraine, gumawa ng substack ng katulad kay Sas. Oo nga oo. That might be no. Ayun. Tapos yung mga ang nakakadiri kasi doon talaga yung gagamit-gamitin pa talaga. They have been doing it they have been doing it successfully for the past months. I think it started pa noong early nung time na nila na nag-push yung People's Initiative Kuno. Yung People's Initiative Kuno. So ngayon, kasi syempre parang magaling yung magaling yung pag-design nila nung katarantaduhan nila sa totoo lang. Kasi sabi ko nga, hindi ko pinapansin yung yung mga double agent na yan. Kasi nga, parang ang thrust ng kwento is that, tanim ka ni mangga, tao ka ni mangga, yung mga ganon. Tapos yung mga ina-associate nila na mga double agent, yung mga kilala ko na mga hardcore Duterte supporters. Kasi meron silang ginaganon na dalawang organizers na talagang solid talaga yon. As solid talaga yon. As talagang super solid talaga sila. Hindi po pwedeng, parang, etong mga taong sinasabihan nila ng mga double agent, dati pa to ang nagsasabi pa nito yung pangatlo. Yung pangatlo pa yung nagsasabi nito, na ang tinatawag niyang double agent is yung mga organizers na part ng Maisog, yung mga nagrarally-rally before, ganon. Yung mga part na nagrarally-rally before. Kasi, ang tawag dito, I think parang very obvious kasi yung agenda. Kasi ba't ang tinatarget nila yung Maisog? Kasi alam nila, Maisog talaga yung organizers. Sila yung nakakapag-organize ng mga rallying malalakihan. Remember, malaki yung rally ng Maisog sa Davao. Ang sumunod doon, Cebu. Ang sumunod doon, I think, Dumaguete. Tapos, sorry. Tagum na napakalaki. Napakalaki ng Tagum. Nandun ako sa Tagum na rally na yon. Pagkatapos ng Tagum, Dumaguete,
Pagkatapos ng Dumaguete, Bulacan, yung sa Bulacan kasi na ano yun na-cancel yun tapos Tacloban, na-cancel din, ganyan. Tapos Pampanga. So yung Maisog, marami talaga silang na-stage na rally. So ngayon, bakit nila tina-target na double agent yung mga, yung mga organizers ng Maisog? Ang nagta-target nun, hindi yung number 4, ang nagta-target nun yung number 3. Ganon. Documented yon. In fact, kunti kang pangkasuhan nitong organizer na to, ang tawag dito, number 3, dahil ang ginawa nitong number 3 na to, yung mga, tulungan nyo na lang yung classmates nyo dyan, ang ginawa nitong number 3 na to, nag-vlog siya. Tapos ang sinasabi niya, itong si organizer ay tao to ni Mangga, ganyan-ganyan. Tao to ni Mangga, ganyan-ganyan. Kasi kung matatandaan nyo, yung first na Maisog, nag-attend doon si Inday Sara at saka si Amy, si Senator Amy. So ngayon, itong organizer na to, nagpa-picture siya with Inday and Senator Amy. Ganon. Tapos yun yung yun yung banner photo niya sa Facebook niya. Ang ginawa nitong number 3, na hindi ko nga maintindihan mo bakit. Sabagay, parang wala naman nang naniniwala dito. Ang ginawa nito ni number 3, kinrap niya yung photo noong organizer. Pagkatapos, ang tinirer lang niya yung balikat ni Senator Amy at saka yung balikat ni organizer. Okay? Pagkatapos, yun yung vinlog niya at sinabi niya na yun ang ebidensya niya. Nakita niyo kung itong tao na to, itong taong tinutukoy ko na to, ang daming ginagawa nito para sa para sa mga grupo na sumusuporta kay PRRD. Organisador tong mga to Organisador tong mga to. Ito yung mga naghahakot ng mga tao, ito yung mga ito yung mga masasabi natin foot soldier, literal na foot soldiers. Ganon. Pagkatapos yun ang tinatarget ni number 3. Yun yung tinatarget ni number 3. Doon pa lang, actually, EDSA pa lang, nahalata ko na yun. Bakit niya tinatarget tong mga to? Bakit nila tinatarget tong mga to? 'Di ba? Parang, puto, wala naman kayong kaya nyo bang i-take yung risk na ginagawa ng mga organizers na yun? Alam nyo ba kung ano yung risk na pinapasok ng mga organizers na yun? Ganon. So, mahaba tong storya na to. Kaya pasensya na kayo na kailangan ko talagang i-deal yan. Pagkatapos, isa rin kasi sa mga damage na ginawa nila. So ngayon, parang ang ginagawa nila, hindi, when you talk about Amy, double agent ka na. Parang there is no redemption, ganyan-ganyan, ineme, ganyan-ganyan. Ako sa totoo lang, hindi ko maintindihan yung unreasonable na galit kay Amy. To be honest. Hindi ko talaga yun. Pero, every time na magsasalita ako ng something na favorable kay Amy, lagi akong binabanatan, double agent ka, ganyan-ganyan. I understand yung mga tao na talagang parang matindi na yung galit nila kay Amy, ganyan-ganyan, talagang sobrang, hindi nila, no to Marcos, ganyan-ganyan. O, okay, kung ayaw mo iboto, diwag, ganyan. But that's not how I do my politics. Yun nga yung lagi kong sinasabi. Tapos ikaw pa ang pagbibintangan nila. True! 'Di ba? Ako pa yung pagbibintangan nila ng bonggang-bongga. So that's not how I do my politics. 'Di ba sa mga previous lives ko before, lagi kong sinasabi, si Amy, may political value siya. You do not need to love Amy Marcos to know that she is politically valuable. Okay? That she is politically valuable. Okay, example. Yung PI. 'Di ba? Yung PI, yung People's Initiative. Kasi sinasabi nila, pagkatapos ng PI, anong nangyari? Ganyan-ganyan. Hindi natuloy yung PI! Di ba? Anong resulta? Ganyan-ganyan. Hindi natuloy yung PI. Tapos napahiya niya ng bonggang-bongga si Tambi doon. Ganyan. And then, I can understand yung sinasabi nila, dapat merong resulta, dapat merong ganyan-ganyan, ineme, meron dapat mga nanagot or something like that, ganyan-ganyan. Yung sa PI inquiry, meron kasing resulta yon. Hindi na nag-push through yung People's Initiative, which is good. 'Di ba? Okay? Yung mga criticism kay Senator Amy doon sa, I think, mas matatanggap ko pang criticism sa kanya, yung nag-investigate siya tungkol doon sa
parang hindi, for me, parang hindi malalim enough yung investigation na nangyari dun sa General Dynamics. Naalala niyo yan sa General Dynamics? Yung misinformation campaign ng US against China vaccine. Ayan. So parang yun, tingin ko, parang wala talagang nangyari doon. Pero yung PI, anong resulta? Ang resulta nun, hindi natuloy yung PI. 'Di ba? Hindi natuloy yung PI, yun yung resulta doon. Pagkatapos, well, yung iba, mga valid naman yung mga criticisms kay Senator Amy, edi okay, wala ring problema yun. 'Di ba? I don't agree with your stand with Amy, but I respect na may kanya-kanya tayong opinion kasi di kailangang ipilit yung akin sa inyo, sabi ni Gretch G. Yeah, edi kung ayaw ninyong kay Amy, edi ayaw ninyo, wala namang problema doon. Pero ako kasi, ang guiding light ko always is that, lalo na sa politics, no, you have to be open, 'di ba? You have to be not fact resistant. Kahit naman galit na galit kayo kay Amy, ang problema nung nag-conduct si Amy ng hearing dun sa ang pangalan nito, sa foreign relations, yung arrest surrounding the circumstances of Senator Amy, ganyan. Nung nangyari naman yun, talagang lahat ng findings doon is really detrimental to the Bongbong administration. I have to say that. Ngayon marami kasi nagtatanong, so ano na? Yung resulta, yun yung magagamit mo na siya. Magagamit mo na yung resulta doon. Ganon. So, it can be used. It can be used as a case against Torre. It can be used as a case to prove that the due process was not followed in the ICC. Pagka dinala doon yung ebidensya na yan. Kasi, guys, remember, gusto nilang gamitin yung Quadcom proceedings as evidence ng EJK. 'Di ba? Gusto nilang gamitin yun as evidence na na para sa mga EJK, yung Quadcom. 'Di ba? Yung Quadcom. Gusto nilang gamitin yun. So ngayon, meron kang pang-counter. Yung sa Senate hearing, magagamit mo yun. Ganyan. Sabi ni Paige Pahina, no to Marcos, walang problema kung ayaw mo, wag. Kung ayaw mo, wag. Pero wag kayong tanga. Okay? Kasi ito, may nagsabi na parang, hindi, manggagamit si Amy, ganyan. Okay, fine. I agree. Manggagamit si Senator Amy. Politician yan eh. Lahat naman ng politician manggagamit eh. Kaso, si Amy manggagamit at may gamit. Ang problema, ayaw nyo kasing pakinggan yung other half. So ngayon, how are you going to deal with Amy now? Kung nakikita nyo na may gamit siya, ngayon ayaw nyong iboto, edi wag nyong iboto. Ganon, pero kung may gamit siya at makakatulong siya sa cause, i-recognize ninyo. 'Di ba? Ayun, ang mahirap pala sa ICC, kahit laway lang salita, pwede na gawing evidence, kahit walang body or solid na evidence. Actually, medyo nakakahiya nga yun, no, na gano'n. Well, may hearing pa naman, may mga trials, may mga pa parang, meron pang proceeding na parang determination whether or not, yung mga, nakalimutan ko yung tawag nila doon sa process na yun, yung i-check nila yung kung may kaso ba talaga, something like that. Ayun. Sabi nasan si Amy nung na-extract si PRRD, doon palang ilang days pa siya bago nag-react. Parang nag-react naman, Page naman. OA naman yun yung ilang days. Parang nag-react naman siya agad. Doon lang tayo sa totoo. Ano ba yan? Sa totoo lang, Miss Joey, si Amy ang unang nilaglag sa ere ng kapatid niya. Siya unang tinraidor dahil brainchild niya ang Uniteam. Sabi ni Ko Japeng. Well, yeah. I think may problema rin kasi silang magkakapatid eh. May problema rin silang magkakapamilye. Yun yung, kumbaga parang thick yung complexity nung mga problem. So anyway, ako kasi, ang importante, ano yung nade-deliver ni Amy sa table? Ni Senator Amy sa table. Yun lang naman yun. Ngayon, ako, malinaw ako sa basta,
ang reason kaya tayo nagdo-Dutertista vote is because you want to make sure that the Duterte politics is going to be carried out. 'Di ba? Kaya ka rin nagdo-Duterte, kaya ka rin nagba-block voting ng Duterte vote is because we want to make sure na yung mga senators na papasok ay hindi i-impeach si Inday. 'Di ba? Parang double-edged sword si Amy. Correct. So all you need to do is to just be very, very careful. You just need to be very, very careful. Kasi, kung siya ay espada, pwede niya tayong masaktan, pero pwede rin niyang masaktan yung kalaban natin. 'Di ba? Yun nga yung political value na ina-explain ko sa inyo before. Ganun. In fact, maganda yung write-up ni Agree ako dun sa write-up ni Tio na critical yung position ni Amy. Ganun. Ayun. Ayun. Kasi ang malas niya, talagang mahirap hilutin yung mga tao dahil ang kasalanan niya, Marcos yung last name niya Talagang it's very difficult to change the mind of a lot of people. Pero doon lang tayo sa facts kasi. Doon lang tayo sa facts na Ang hindi ko kasi gets yung iba, yung parang, di ba, yung mga Duterte na galit kay Amy. Tapos dadalin yung mga issue ni Amy na, yung kay Trajano, yung pinatay ni Amy, si ganito, ganyan, ineme, ganyan. Pero hardcore DDS sila hardcore DDS kuno sila. Tapos they're trying to play smart na yung mga ganun. Kasi ayoko saktan na yung mga ganung ka-etyosan Kasi parang, yung sinasabi mong pagpatay ni Amy kay Trajano, tingin mo, kung unacceptable yan sa'yo, bakit acceptable sa'yo na tinanggap ni PRRD ng 2016 si Amy? 'Di ba? Ganun. Sabi ni, hi, hello, Byron, Kuya Byron Cristobal, hello. Dito pala si Banat Bay. Ayun. Let us use her but not vote her, sabi ni Byron Cristobal. I think that at the minimum, yun yung dapat na approach, no? Na kumbaga, meron siya political value. Pwede siyang magamit sa kalaban, 'di ba? Pero pwede rin niya tayong masaktan. So we just have to be very, very careful. Pero yung mga unreasonable na hit, yun yung hindi ko gets. Nag-usap kami before dati ni Banat Bay sa live nun before. Na-explain ko rin sa kanya at that point. That's not how I do my politics. Ang sa akin, importante kung ano yung nade-deliver mo sa table. 'Di ba? Kung ano yung nade-deliver mo sa table. Sa totoo lang, kahit Duterte ako, yung hearing ni Amy sa foreign relations, I don't think Senator Bato can do that. I don't think Senator Robin or Senator Bongo can do that. I'm so sorry, but they are not just as articulate as Senator Amy when it comes to delivering the questions ng mga time na yun. Of course, may iba medyo parang sana more pa, sana meron pa, ganyan. Pero whatever she did, that's way better than what the other Duterte senators can do. That's just the reality of it. Ganon. So, let's just be careful. Let's treat her as a sword. 'Di ba? Let's treat her as a sword. Kaya nga sa akin, dapat ang approach dyan kay Senator Amy, sige na, Senator Amy, todo mo na. I-prod ninyo. 'Di ba? I-prod ninyo para talagang kalabanin niya na yung kapatid niya. 'Di ba? Ayan na siya, ayan na yung sword 'Diba? I-prod ninyo para talagang kalabanin niya na lahat ng dapat niyang kalabanin. Ayun, malaking nagawa ni Amy, let's give credit to her. Trusting her is a different issue. I agree. Ayun. And let's take whatever she can give. Ngayon, ano yung ginagawa ng mga nagsasabi ng double agent narrative? Ano yung mga ginagawa ng mga yon? They do not want us to go to this kind of conversation. They do not want us to go to this kind of kwentuhan. Ganon. And sabi ko nga, may nakausap ako si MJ Katan, yung follower ko rin yun na lagi nagko-comment dito. Sabi ko,
isinantabi ko kasi yung double agent issue na yan. Tapos pati yung parang kwento nila tungkol kay Senator Amy at saka kay Attorney Vic, yung ganito na tanim daw ni ano. Sobrang ridiculous kasi. Sobrang ridiculous kasi. So parang at that time, parang feeling ko, wala naman akong masyadong, parang I do not have parang so much love para i-correct yung mga ganong kwento nung mga ano. I do not have so much love on both individuals para i-correct yung mga kwento nila na kwento nitong mga ano no nitong mga nagpapakalat ng double agent narrative. Ang kwento ko na to, nasabi ko na to ng mga previous na live ko eh. But I think, in hindsight, naisip ko, siguro dapat as early as possible, kinorek ko na yon. Parang medyo nagsisi ako na, hindi kasi sila magtatagumpay dun sa ano eh. Siguro yung damage nila, yung paglalagay nila ng doubt sa DDS community, yung mga double agent narrative na yan, yung paglalagay nila ng doubt dun sa double agent narrative na yan sa DDS community, it could have not been that damaging. Kumbaga mas na siguro mas na control yung damage kung kinorek ko na rin yun early on. Kaso nga lang kasi parang ang feeling ko di ba parang hindi naman siya masyadong importante sa akin na ganun yung mga kwento-kwento nilang ganun. Ayan. It came out through the mouth of VP Inday na magkaibigan sila beyond politics ni Senator Amy talaga, sabi ni James Philip. Ayun. Actually, yun pa yung isa eh. Kasi di ba parang sobrang magkaibigan nga sila. Well, I am really waiting for Inday and PRRD to say something negative about Senator Amy. So far, wala pa naman. So kaya parang hindi ko mag-gets. So parang, bakit Gina G tong mga to? Na ano? Ayan si MJ. Di ba nagkukwentuhan tayo sa chat? Diba sabi ko parang medyo ang tawag dito, hindi ko kasi kinorek yung kwento na yun before. Kasi parang feeling ko hindi naman siya ganun ka-importante. Ang daming national issues na dapat pag-usapan. So parang, ba't ko i-correct yung double agent narrative na si Senator Amy, agent niya tinanim niya si Attorney Vic Rodriguez sa poder ni PRRD, yung mga ganon. Yung mga ganong etos ba, na sobrang ridiculous. Pero in hindsight, naisip ko na parang, okay, actually that story gave them away. Ganon. That story gave them away. I think, meron talaga silang parang, meron silang, sinabi naman yun ni Attorney Vic, meron talaga silang parang professional disagreement ni Senator Amy. But si Attorney Vic kasi, I met her several times, and si Attorney Vic, I think is really a decent person, no? Yung kumbaga meron rin naman pinili rin naman kasi ni PRRD, yan, tinaas rin ni PRRD kamay niya ni. 'Di ba? Tapos sasabihin nila double agent. Tinanim ni Senator Amy, si Attorney Vic Rodriguez. So, anong tingin nyo kay PRRD? 'Di ba? Anong tingin nyo kay PRRD na tinaas niya yung kamay ni Vic Rodriguez? Hindi nag-iisip si PRRD, ganon. Tapos hindi lang si PRRD ang nagtaas ng kamay ni Attorney Vic. Ang nagtaas ng kamay ni Attorney Vic si Baste. 'Di ba? Paakyatin mo si Banat Bay. Pwede bang Pwede bang hindi ko alam kung paano eh. Ayun. Simula ng budol si Kuting, nagkaroon ako ng trust issues. Tinaga ko na sa bato na never again sa mga Marcos period, sabi ni Gretch. I understand, but that is Galit speaking, Gretch G. That is Galit speaking. And I understand if you are galit. Kasi lahat naman talaga tayo nagalit ng mga panahon na yun eh. So, if you do not want to get out of that space, you have the liberty to do so. Wala namang problema sa akin yan kung feeling nyo ganon. I never doubted you even a bit. You call a spade a spade. Brutal honesty, sabi ni JLGA. Thank you. Ayun. Gusto nila pagwatak-watakin ang mga DDS. Correct. Puro lang chismis na nagsasabi ng double agent. Inday Sara said she has no friends in politics. Work friendship, yes, but not in personal level. Ay, oo, meron din ganyang statement si Inday. Meron rin ganyang statement si Inday. I think that was the time yun talagang grabe sunod-sunod yung banat sa kanya. Kasi ang sabi ni Inday, na-realize daw niya na wala siyang kaibigan. Ang kaibigan lang daw niya ay ang mga tao. Oo.
It came out through the mouth of VP Inday na magkaibigan sila beyond politics ni Sen Aimee talaga. Kaya, alam ko sinabi rin to ni Inday, pero I don't think which one came first. Kung nauna ba yung sinabi niya to, kasi parang feeling ko yung statement ni Inday na, ay parang wala pala akong mga friends, ang friends ko lang pala taong bayan. Ganon. Hindi ko alam kung which one came first. Pero, yung dalawang statement na yon, yes, sinabi talaga yun ni Inday. Ayun. Need po mag-request si Sir Bana to go up. Sabi ni Jean Tarek. Oo nga eh. Makalawa lang sinabi ni VP na friends pa din sila. Recent lang yan. Recent lang yan. Ito yung latest na sinabi niya. Magkaibigan sila ni Inday, either yung kaibigan niya, yung mga taong loyal talaga ako kay PRRD since fetus pa ako. Fetus talaga. Ayun. Hindi kasi, nag-live ako dito sa Facebook para to establish identity, you know? Ayun. Nauna yung statement, yung time nung kay Attorney Zuleika. Yung taong bayon, Etchos, after ng impeachment, yung friend sila ni Aimee, nasa Hague siya. Oh! Edi mas recent yung sa Hague. 'Di ba? Siguro ang crucial nga dun kasi, ano ba sasabihin ni Ano ba yung sasabihin ni, she said it at The Hague. Ayun. Aimee is a user. The word friend is overused in so many levels to save her political career. Aimee is not a friend of Inday Sara. She clearly mean it. Don't be swayed with Aimee's word of friendship. Hindi, Kokotan, hindi naman si Aimee yung nagsabi. Si Inday raw eh. Sa bibig raw ni Inday yung nagsabi. Yung statement sa Hague. Although I haven't seen it. Yang lintik na double agent na yan, kakapanood ng Netflix, wala lang sa eksena ingay na wala namang naniniwala dun sa kanya. Sabi ni Kuya Byron. Ayun. Ayun na nga, parang isang beses ko, today nga, isang beses ko lang napitik, hindi pa para sa kanya yung post ko eh. Hindi pa para, ako, Diyos ko po, nagwala na. OA na OA. 2 days ago lang, pero hindi pa din niya in-endorse. Duterte lang ang sinabi niya talaga. Sabi ni She TV. Thank you, She TV, for updating us. Ayun. Sabi ni Nikki Alonto, mainit pa rin ba ako sa Pinang double agent? Di naman yan problema. Mahalaga, focus sa goal. Manang Aimee has her own political agenda din. Bawat politiko. Kung nagkalamat na friendship nila Inday, edi masisisi si Inday. Grabe din naman kasi ginawa ng pamilya Duterte. Grabe din naman kasi ginawa sa pamilya Duterte. Aimee came late na para magtanggol for Digong and Inday. Ayan. Sabi ni Nikki Alonto. Ayun. Well, actually, yung double agent, ang nakakabwisit lang naman, kaya ko gustong ilibing na yung double agent narrative na yan. Kasi we are actually entering a very, very, very serious stage. Kung ang eleksyon ay mangyayari sa May 12, okay, these are the things that we really, really need to think about. These are the things that we really, really need to think about. We have to be sure that we are going to send senators who are not going to impeach Inday. Yun ang pinaka-urgent sa lahat. Yun ang pinaka-urgent sa lahat. So, vote for the 10. Vote for the 10. I would choose to fill in the 12 eh. Vote for the 10. And then for the 2, I will really, really make sure na yung kung sino ipapasok ko doon are may high chance of winning. At yun nga, kumbaga, makakatulong siya sa agenda. Ganun. Kaya nga dapat, ang tawag dito, let us be very, very careful. Let us just be very, very discerning. And ano ba yung goal natin? Kung matuloy ang eleksyon, isa lang ang goal ko. Yun nga, kailangan ma-ensure na ang mananalong senador, kaya nga dapat we have to make sure that all of them will win eh. Yung 10, ganun. Ma-vote yung 10. And
make sure that, manalo siya dun manalo lahat ng mga dapat manalo na hindi boboto sa impeachment ni Inday. Ayun. Masustansya lalong usapan to kung aakyat ka, Byron Cristobal, sabi ni O nga teka, baka pwede kong i-invite si Kuya Bay. Ayun. Oo, recent yung sahig na either nagpaplastikan sila or it's beyond. Sabi ni Rube Fox. Pero parang I think baka meron naman talagang friendship. Siguro at this point, baka yung friendship na yon hindi pa enough para i-endorse si Sen Aimee. Yun yung problem. I don't think makikipagplastikan si Inday, no? Diyos ko po, napaka-real ni Inday. She calls spade a spade. So kung sinabi niya sa Hague na friends sila ni Aimee, o di malamang she meant it. Ang klaro doon is that they are probably friends, but maybe at this point hindi pa enough para i-endorse si Senator Aimee. Baka yun yung yun. Tingin ko yun yung pinaka-reasonable na way to interpret it. Let's not put any other things na Ayun. Pag may nag-vote DDS ng more than 10, may possibility na may mahulog sa PDP, sabi ni Lita Arisa. Dapat ilibing na yan, double agent narrative na yan. Ang daming problema ng Pinas, yan pa ang paproblemahin sa correct, ayun nga. Actually, nagsitigil nga na sila nung in-expose ko na sila ay tumatanggap ng pera mula kay, mula sa comms ni Tambi. Ayun. Nag-ano na sila, naglaylo-laylo na sila. Pero kasi itong isa kasi, yan, ang tawag dito? Kakaiba talaga yan. Ayan. Magkakaibigan yan. Si number 2, si number 3, magkaibigan yan. In fact, may mga post pa itong si number 2 tungkol dun sa bigayan ng allowance nila. Ganon. And siguro they were thinking na parang walang makakabasa or what na. Ilang beses nagbardagulan sila ng bonggang-bongga, tapos sabi pa nito ni number 3, ha? Gusto mo ba? You want to open cans of worms? Sabi gano'n ni number 3. May mga paganon-ganon pa siya. I think friends sila, pero dapat ipakita ni Aimee na para sa taong bayan siya at nakakabuti sa bayan, sabi ni Eve Adeser. Nope, hindi nag-stop post pa rin siya. Wala man akong pakialam doon. Yung sa Kantotera, yun, nag-stop na siya parang hindi na siya masyado nagpo-post. Kasi, mawawala masisira yung narrative niya Masisira yung narrative niya na, hindi niya ako kilala pag nag-react siya. Ganon. Kasi tomboy, kilala naman niya ako. Parang ulol mo. Sa dami ng tinawagan mo, ako yung kinukwento mo, tas hindi mo ako kilala. Ulol. 'Di ba? Wala akong feelings kay Aimee. Si BBM lang talaga sinisisi ko sa lahat. Siya ang nangako ng continuity at lahat kabaligtaran ng pangako niya. Sabi ni Ayun. Sino po number 3? Sorry, hindi ako nag-follow dun sa dalawa. Sabi ni Domingo. Si number 3, yung after nung EDSA, yung mama ng bigla. Ayun. Tapos tawag ng tawag. Ito ang bintang nila sa akin Ang bintang nila, nagsusulisit ako ng pera sa mga OFW. Yun yung bintang nila sa akin. Diyos ko. Ginawa pa akong patay gutom na kagaya nila. Diyos ko. Ayan. Kaya tayo nagre-reflect din sa ugali ng government. 'Di ba? Yung government, 'di ba naalala niyo nun si Auntie Claire? Ang sabi ni Auntie Claire, Inday Sara abandoned the government. It's the other way around. You abandoned Inday. You remove her protection.
'Diba? Tapos sabi nila, hindi, nag-reorganize lang kami, ganyan-ganyan, ganito na lang yung ano namin. So, kayo ang mag-a-assign kung sino yung mga security personnel ni Inday. Pagdating sa security personnel ni Inday, syempre, importante na dapat first choice niya ang masusunod. Personal preference niya ang masusunod kung sino yung mga personnel na kukunin niya para maging tao niya. Hindi po pwedeng kayo mag-a-assign. 'Di ba? Lalo na, meron ng mga assassination attempt kay Inday. Kadalasan yung nambibintang siya ang gumagawa. True. Si number 2, yung kasama mo sa Dumaguete. True! Nakakaloka. Ano yan? Sabi niya ganon. Nak, gusto kong lumaban sa Dumaguete. Ganyan. Oh, go, tara! Kasi wala akong pamasahe. Tsaka wala akong pang hotel. Ganyan. Puta ka na, gusto mo palang lumaban pagkatapos wala ka palang pera dyan. Wala ka lang pampalang pampunta doon. Ayun. So, tigil-tigilan nyo ako. Diyos ko. Kayo yung mahilig mag-collect ng pera sa kung kanin-kaninong tao. Wag akong, which is sa totoo lang sa akin, I'm not going to take it against you if they are doing that. I'm not gonna take it against them. Hindi ko na sila mamasamain. Ang problema kasi yung parang tinuturo sa akin na ginagawa ko. Buti ba sana kung ginagawa ko? Diyos ko. Ayun. Yun lang yun. Non-stop na naman si number 3, umay. Post niya, like niya. Ganon. Post niya, like niya. Tapos sabi niya, makontempt ka sana. Di sabihin mo sa mga kaibigan mo doon na i-contempt ako. Magkita tayo, saan ka? Magkita tayo, ganyan-ganyan. Sige, magkita tayo sa Congress Box. 'Di ba? Sa April 8, nandun ako sa April 8. Na-confuse ako sa number 1 and 2 kasi applicable yung description sa isang tao. Yung number 1, hindi naman na kasi importante yung number 1. Yung number 1, ito yung loyalista. Tapos, kasabayan to ni Mother D na nagalit-galit sa administration. Na dinaot-daot, bakit kayo ganito, naging critical siya sa administration. Pagkatapos, later on, binabaligtad niya na si Mother D, ganyan. Inaaway niya na si Sas. Inaaway niya na ako. Ayun. Tapos biglang comment na siya ng comment na FL Lisa is the best first lady in the Philippine history. Yung mga gano'n. Ayun. Every minute nagpo-post pero maraming sabi ni Gretch G. ACBL. Oo, Gretch. Ayun. Ayun lang. Dating Jodix si number 1. Talaga ba? Ayun. So yun lang no, yun lang yung mga I think things that we have to sort out. Dahil kasi sa double agent narrative, sa totoo lang, dahil sa double agent narrative, nirestrict niya yung conversation on how to approach Senator Amy. At ako talaga, nung nag-hearing siya, mababa lang expectations ko. Yung parang, wala naman siguro, baka magpapakyut lang tong si Senator Amy doon, ganyan-ganyan. Baka kung ano-ano lang sasabihin nito. But, sa totoo lang, yung naunang hearing yung bago siya i-boycott ng mga cabinet members. Yung unang hearing is so meaty. It is so meaty. And she was asking all the right questions. She and Alan Peter Cayetano. Sa totoo lang. Doon ko nga na parang pagka-tenured senator rin talaga no? Iba rin talaga Kasi si Alan Peter, di ba, matagal na rin yung, ilang beses na rin yung nag-senador Meron rin talagang silbi yung may gamit rin talaga yung mga tenured senators. Ganon. Joey, nakipagbardagulan ako kay Mami kanina. Uy, ang pansinin! Hayaan nyo na. Ayun. Inaway din ni Bagong Lipunan si Banat. Correct, di ba? Pagkatapos later on, may mga post-post na siya na FL Lisa is the best first lady in the universe. Ganon.
Ayun, yes, gusto ko yung first hearing, kaya sana nag-contempt na siya doon. Sabi ni ayong, sa number 2, pero kasi yung, siguro, oo, pwede rin. Kasi sila, di ba sila Bato rin nun, ayaw rin nilang i-abuse yung power of contempt. Kasi basically, pagka nag-contempt sila doon, they are going to act in the same manner nung mga abusive sa contempt powers. Like sila Risa, sila yung nagpapakontempt sa yung nagpapakontempt na madalas sa house at saka sa I don't know, siguro baka yun yung consideration nila kasi sila Bato, sila Senator Bato, sila hindi rin sila abusive sa contempt powers nila eh. Ayun. Pero how we wish, no? Sana abusive din sila. Kaya parang medyo ingat ako doon sa pagko-comment na sana i-contempt na rin. Kasi if that is the case, then they will not be different doon sa mga abusive doon sa contempt powers nila. Ganon. And then sa yun, sa House yun, yung sa Congress, sa Senate, di ba mga kinontempt sila doon sa Senate? Sino ba yung mahilig magpa-contempt sa Senate? JJB, inis ako, inaaway ka niya. Ay, zay! Nag-init ulo ko, nakipagbarda ako. Dead masamang kamag-anak ko, makita nila comments ko. Nako, grabe naman, maraming salamat. Pero, wag niyo na pong ubusin ng oras niyo sa kanya. Friends po sila ni Miss Sass, yung authors ng Double Agent, kasi dati napapanood ko live nilang tatlo. Kasi si Sass naman, wala namang masamang tinapay dyan. If you are okay with Sass, kung wala kang ginagawang hindi maganda sa kanya, hindi siya yung tipo na naghahanap ng kaaway. Alam mo yon. And she proved that so many times over. Talaga si Sass? Pacifist. Ayun. Pacifist si Sass. So parang, yan, tingin ko, hindi naman siya yung mga tipong talagang parang mag-i-initiate ng or magko-call out basta-basta unless talaga idadamay mo siya. Ganon. And ako, sa totoo lang, okay sa akin yun. Cool ako kay Sass na ganon. Walang problema yun. I do not know if I feel she knows, no? I feel she knows. Doon naman sa mga doon naman sa kasi ang difference kasi nung number 4 at saka nung professor na kasama niya. Yung professor na kasama niya, meron na talaga yung sinasabi na may sense. May galing rin naman talaga yun sa pag-aanalisa, sa totoo lang. Ganon. Kahit pa medyo na turn off ako sa kanya kasi may post yun before na sinabi niya na ginagawa lang daw niya yung double agent kasi entertainment lang daw yun para sa kanya. Ganon. May post kasi siyang ganon eh, yung professor. Ganon. So parang, nung nakita ko, unfollow ko na siya, ganyan. Pero sa totoo lang, yung professor, may galing naman kasi talaga yun. Kumbaga may ang pangalan nito, may mapupulot ka sa kanya. Ganon. Ayun. Buhay pa pala si BL. Walay na, Kuya Bay. Walay na. As namatay yung channel niya after niya makipagbaragan sa inyo, kay Marlica, sa akin, siya kay Sass. After namatay yung channel niya. Wala na nanonood. Ayun. Ganon. So parang, between the two of them, itong si number 4 at saka yung professor, hindi ko rin masyadong dinadamay sa usapan. Kasi sa totoo lang, meron naman siyang silbi sa public discourse. Hindi naman katulad nito ni number 3, number 1, 2, 3, 4, puta. Ang kukupal, tapos wala namang ambag sa usapan. Diba? Ang kukupal, tapos wala namang ambag sa usapan. Tsaka sa totoo lang, Miss Joey, puro lang po fucking ang words niya. Di nyo naman ka-level ang utak, sabi ni V. Domingo. Wala na si BL. Baklita yun na. Ang alam ko na, broken-hearted talaga dyan si Mother D. Kasi, in-entertain talaga ni Mother. Yung may naawa talaga kasi di ba parang medyo maawain rin naman talaga tong So parang, nung nasa ibang bansa na tong si number 1, in-accommodate niya talaga yan si number 1. So, kumbaga, in-expect rin niya na somehow merong friendship, ganyan. Ayun.
Eh ako, sa totoo lang, oo, tama ka, Josie. Tama ka sa number 1. Ayun. Mali ka sa number 2. Idusog mo yung number 2. Yung number 4 mo, hindi kasali. Ayun. Hindi naman naman na pinapansin ni sa si Potakera. Joey, yung Comelec Paraphernalia hinakot na now ng isang truck at dalhin daw sa Capitol. Why? Akala ko ba identified na yung staging area dun sa bahay na yun sa Buhangin. Naku, kaya si Comelec talagang pag-iisipan mo talaga ng hindi maganda. Okay. Lipat lang tayo dito sa before ako mag-end live. Before ako mag-end live. Lipat lang tayo ng very very quick dito sa usapan ng Comelec yung clean election for the 2025. Ako naniniwala talaga ako na malaking problema ang clean election sa May 2025 election. Hindi ako meron talagang certain level na daya na mangyayari dyan. Ganon. Kaya nga for me, we have to make the vote turnout too big to rig. Ganon. Kaya dapat Duterte. Ganon. At kaya dapat Duterte talaga. So ngayon, ganito yan. Okay? Ano yung mga basihan ko kung bakit kinakabahan ako sa pag-handle ng election ng Comelec? Okay. Number 1, ang daming dinisqualify na Comelec na mga officials. Okay? Ang daming dinisqualify ng Comelec na mga candidates. Sorry, candidates pala, hindi official. Ang dami nilang dinisqualify na mga candidates. Sa House of yung mga candidate as congressmen, dun pa lang 80 na agad yung dinisqualify niya. Okay. So dinisqualify. Okay, walang problema 'yon kung nag-disqualify ka. Kung talaga namang disqualify. Pero sa dami ng dinisqualify niya, ang dami doon nagpuntahan sa Supreme Court. Ngayon, si Comelec, ang dami pang nag-question doon sa kanyang desisyon sa disqualification. Ang ginawa ni Comelec, nagprint na siya ng balota na hindi nakasama yung pangalan nung mga pinagdi-disqualify niya. Pagdating sa Comelec, nanalo. Yung mga nag-appeal sa Comelec, nanalo sila. So sabi ng Comelec, ilagay niyo yung mga pangalan nito sa balota. We lost 150 million pesos because of that. Because we have to reprint again. So ngayon, kung kunwari, yung balotang hindi na gumagana, let's say 150 million ang ginastos doon, wala na yun, scrap na yung 150 million mo na pinagprint mo ng balota na incorrect. You have to print again and you have to make gastos of 150 million again. 'Di ba? Ayun, pero yung iba yata parang hindi pa na-print, pero marami nang na-print na pinapalitan. Ganon. But yung isang interview ni George Garcia, sinabi niya na aabutin ng 150 million pesos yung gagastusin nila sa reprints pa lang. Siyempre, mga bakla, 150 million pesos na gastusin na hindi mo naman dapat gagastusin kung hindi ka lang kupal. Kung inintay mo na mag-rule ang Supreme Court doon sa decision ng mga appeal ng disqualification, edi hindi ka nagprint ng hindi magagamit. 'Di ba? Ngayon, kung kunwari, dumating na yung deadliest deadline mo at kailangan mo nang mag-print, di print mo muna lahat ng pangalan. 'Di ba? Kasi pagka naglabas ng decision ng Supreme Court at sinabi ng Supreme Court na ay disqualified 'yan, lahat ng vote na marireceive ng candidate na yon is going to be considered null and void. Hindi kasama yung boto niya doon, null and void yun, hindi yun mabibilang. So, ibig ko sabihin, why in the rush sa pagpiprint ng Why in the rush sa pagpiprint ng mga balota?
Dapat managot yung COMELEC chairman. Correct. Dapat yung kinakasuhan na dyan si George Garcia eh. Ayun. So, that's number 1. Okay? So, dun pa lang parang puta, parang nilirig na yung election dito kasi pinag-aano ni very, alam mo yun, yung very, very scheming. Tapos, kung mapapansin mo pa, yung mga pinagdi-disqualify, si Nene Bacale, kalaban ni, yung mga hindi nila kaalyado, hindi kaalyado ng administration. Nene Bacale, dinisqualify. Ganun. Yung voters information sheet ng COMELEC, Miss Joey, kasi need pirma bago nila ibigay o makuha. Pero disclaimer naman agad si chairman na hindi gagamitin for PI. 150M sa COMELEC, tahimik sila, pero 125M ni Inday, impeachment agad. True. Ayun. So, yun yung first. So, pangalawa, ano pa ba? Hindi pinatigil ng COMELEC ang ayuda. Pinatigil lang nila ang ayuda 10 days before the election. 10 days before May 12. Wala na. Nabili na lahat ng politiko, lahat ng, 'di ba? Dapat ayudahan. Pagkatapos, bakit yung mga kongresista nagpapamudmud ng ayuda? 'Di ba? Di naman trabaho yun ng Congress eh. Bakit sila nagpapamudmod? Bakit sila may tarpaulin na nagpapamigay sila ng AKAP, AX, MMM, ganyan-ganyan? Why did you allow that? Diba? Doon pa lang di mo talaga mapagkakatiwalaan tong COMELEC that they are actually carrying out their mandate to conduct a clean and fair elections. Diba? Ayun. Tapos third, yun nga yung lumabas yung issue nung kay Respicio, kay Attorney Respicio, yung wag ikabit sa internet ang mga voting counting machines while nagpa-process ng boto, ganyan-ganyan. Yung mga ganon. Pagkatapos, galit na galit si COMELEC Chair. Ang naging reaction ni COMELEC Chair, pinagkakasuhan niya ng sangkaterba to si Attorney Respicio. It's not right. 'Di ba? Sobrang crazy na talaga nitong government na to. Sa totoo lang, nakakadiri na talaga tong gobyerno na to. May pinost nga si Ate MJ eh. Kinuha ko yung screenshot ni Ate MJ doon sa Philippine Star na news. Criminal complaints have been filed against 2 people who spread on social media an edited video of the crowd taken during the Sinulog Festival in Cebu, describing it as prayer rally for former Rodrigo Duterte. Ayun. Parang weird nito na parang, sinong nasaktan? Sinong na-offend? Tapos pag ikaw, sharer ka lang ng content, hindi ka naman masa-cyber libel dun dapat kasi sharer ka lang. 'Di ba? Unless you do another acts that are libelous on its own. Sino yung offended party dito? Sino ang offended party dun sa pag-describe na prayer rally yon against, prayer rally yon for PRRD? 'Di ba? Kaya sa totoo lang, ito kasi yung when ang foundation talaga ng isang bansa ay yung bansang sumusunod sa batas. Okay? If we become a nation who follows the rule of law. Pero makita nyo to, parang putang ina, nag-share? Hindi naman pinapunish yung sharer lang dito sa atin. 'Di ba? Pag sharer ka lang, hindi naman yun hindi naman yun napapunish lang ng basta-basta. Tapos parang, hindi po kasi ganito dapat yung ginagamit yung batas sa tao eh. Yung tinutugis nyo sila sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Putang ina, ang pagtututugisin ninyo, ang dami nating mga batas na sobrang nagbabawal sa smuggling,
yung mga hindi nagbabayad ng tax ng mga malalaking kumpanya. I mean, why don't you use our laws to prevent this kind of criminality, yung pag-evade ng tax, pag-smuggle, yung mga murder, kidnapping, etc., etc. Yung mga merong economic impact. Talaga, ito talaga yung priority. 'Di ba? Ito talaga yung priority. Kaya sa totoo lang, last na lang to bago ako mag-end live. Si Iglesia ni Cristo. 'Di ba parang merong silang kumalat na video na meron silang kumalat na video. Meron akong nakita na nilabas ni Kuyang JM, ni Jonathan Morales na video na parang tagubilin yata ng iglesia 'yon. Yung parang sinasabi nila na dapat ang bansa ay sumusunod sa batas. Dapat ang bansa ay kasi that is really the foundation of kasi ang iglesia medyo mabait rin magbigay ng wordings mabait rin ng iglesia na mabait ang iglesia na magsalita. Hindi sila yung parang sobrang palaban na palaban. But very strong yung statement ng iglesia na yun doon sa tagubili nila na we have to follow the law. Kung ano yung nakalagay, kung ano yung batas, dapat ina-apply to sa lahat. Actually, sa totoo lang, nakakadiri na that you have to remind the government that we have right now, that we follow the law. I-respeto niyo yung karapatan ni PRRD. I-respeto niyo yung karapatan ng mga taong magsalita sa free speech, ganyan-ganyan. It's really very disappointing that we have to talk about it in this day and age. Sa totoo lang. Talaga magiging subject ng mga Senate inquiry natin if the constitutional requirement for due process was complied with. Ang basic nun, putang ina. Kung ang kausap natin dissenting tao, hindi yan issue We would be talking about high-level policy issues. Ano ba ang uunahin natin? Train ba sa Mindanao? O subway sa Metro Manila? Yung mga ganon. Which one is more beneficial? Dapat ganon na yung mga debates natin Ganon na dapat yung mga debate natin. 'Di ba? So that is why, ako sa totoo lang, I appreciate politicians, individuals, and institutions who would always remind everyone that we should follow the law. Ganon. Yung understanding natin sa batas, sometimes it may vary. Okay lang yun. Kaya nga tayo nasa democracy pwede naman pagdebatihan yan. 'Di ba? Pwede naman pagdebatihan yung mga ganyang bagay. So, pero putang ina talaga, yung nag-share ng video nung Cebu sinulog, tapos sinabing kampi ni PRRD, huhulihin for spreading fake news. Yan talaga yung priority natin. Tapos ang katerba mga pulis sa pagdakip kay Duterte and yung pulis sa kay OJC, tapos kay Inday nagtitipid daw sa pulis. Such BS na ang gobyernong ito. True! Hi, Kuya Anthony! Hello! Ayun, parang ngayon lang kita nakita ulit, Kuya Anthony. Ayun. BBF, follow the light. Sana irespeto din nila ang pinili ng taong bayan. Correct. Yun nga kasi part yun ng that's what our constitution says. Pinili ng taong bayan si Inday, iniluklok yan ng taong bayan, siya yung pinakamataas na approval rating, trust rating. Ba't ay irespeto nitong BBM-led administration, 'di ba? Wala talaga bangag sabog na yung utak, parang hindi ka talaga maka-expect ng reasonableng pag-iisip dito sa gobyernong 'to. Naalala ko, Miss Joey, nagharapan sila Tokayo and number 1 sa live nyo ni Sas. Di ko kinaya yung... Naalala ko, Miss Joey, nagharapan sila Tokayo and number 1 sa live nyo. Di ko kinaya yung usapan nila. Talo si BL doon. Ayun. Alam mong, hindi live ni Sas yun, live ko yun. Sa live, tama, sa live nyo ni Sas. Tama ka, Byron, sa Dia. Tama.
Alam mong mafia governance kasi most sued sa SC, dami daw economist na appointed pero puro ayuda. Ayan, critical na tuloy sa ospital. This admin is not sustainable. Kailan pa ba siya napabalitang ano? Kailan ba ang last niya na ano? Public appearance. Presidential Communications Office. Kailan yung public appearance niya? April 4. Ang last post ng Presidential Communications Office ay April 4. April 4. Antipolo. Okay. Sa Antipolo. Ayan, meron siyang appearance sa Antipolo, April 4. Tapos, pero ito yung mga ibang post ng April 4, parang hindi naman April 4 nangyari eh. O ayan, meron siya sa Antipolo. And, so ibig sabihin, kung totoong na hospital siya, at wala pa siyang public appearance, probably that happened after April 4, maybe 5 kahapon. So, kung April 4 siya, let's say, na hospital, Friday, Saturday, Sunday. So, ika-second day pa lang niya. If ever. Ano lang yan, sa totoo lang, kung totoong na hospital si BBM, kung critical na critical yung ano niya, siguro let us wait few more days. Saka natin i-demand yung ating constitutional right to know na kung siya ay ano. Lalo na pagka meron na siyang na-miss na mga trabaho. Kasi weekend pa naman eh. Saturday, Sunday. So, Monday, Tuesday, Wednesday, pag wala siya, putang ina. Tanong na tayo, did he follow the light already? Ayun. Baka mag-throwback na din yan, same kay Mamshi. Nakakatulog pa kaya to si Claire? Joey, naka-whitey ka rin ba? Hindi. Sa ano lang. Nandito lang ako sa Facebook. Kasi nga, for identification purposes ng aking Facebook account. Ayun. So, yun. Yung critical na yan, baka umpisahan na impeachment ni Inday. Totoo. Kaya, yun yung mas dapat nating bantayan. Kung totoong critical siya, hindi natin alam, no? Actually, may mga nagbe-message sa akin, concern nila yan. Sabi nila, Miss Joey, critical daw si BBM. Tapos lumabas na yung balita na, walang SPG wala nang VP SPG si Inday. Baka mamaya, itegi nila si Inday, ganyan-ganyan. Tapos mategi si BBM, ayun. Di si... Karoon tayo ng mga kupal na leaders all of a sudden. Sana ma-upload din to sa YT mo, Miss Joey. Yes, a-upload ko po. Ayun. So, yun yung parang approach ko dyan kay BBM na hospital. Sa isang banda, maging mapagmatsyag tayo kasi baka mamaya mag-trigger to ng something irreversible kay Inday, 'di ba? We do not want that. And, medyo naman yan, kumbaga parang worrisome, pero wala naman siya talagang basis. It's pure speculation. Pero worrisome na siya. Ipapagurgur na si Inday ni Bondat Martin, mamadaliin na yung impeachment. Ayun. So, aside from dun sa danger that Inday Sara may be put into, kung hindi man yon, yung impeachment ni Inday, pag initan nila, baka katratin nila. Ako feeling ko, pagka kunwari nag-start yung impeachment ni Inday, bibilisan nila yan talaga. Ako sa totoo lang, I feel that they are not worried about time. Pagka gusto nilang gawin, at since meron naman na silang number, paspas lang yan. Ganyan ang ginagawa nila, gulatan. Kaya nga, di ba yung kay PRRD, one swoop,
Diba? Hindi nila pinahaba yung drama. Kasi alam nila the more that PRRD is going to stay here in the Philippines, the more that we would be able to organize to protect PRRD. And it's gonna be difficult for them. So, ang gagawin nila, kung i-impeach nila si Inday, one swoop lang din yan. Doubtful ako sa na-hospital dahil ang sabi sa San Miguel Hospital, saan yun? San Miguel, Bulacan pa. Hindi, San Miguel Hospital sa yung Malacanang kasi, yung barangay niya, San Miguel. LOC. Yung Malacanang kasi, nasa barangay San Miguel yun. So, yung San Miguel Hospital, ibig sabihin, malapit doon. Kung na-hospitalize siya, malapit doon, ibig sabihin, emergency ito. 'Di ba? Emergency. Bilisan din natin ang paglabas sa street. Gulatin din natin ang mga senators. Nako, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kapag ka merong mga rally, pag merong mga rally na nangyayari, please show up. Please show up. Basta meron kayong rally, merong nag-oorganisa, magpakita po kayo. Lumabas po kayo, mag-join po kayo. Ayun. Kasi talagang they really need to see us. Ayun. Tayo ang manggulat. Toxic lifestyle with substance abuse is with one kidney only. Tambi is in emergency mode to take over the palace. Kahit manakaw na lahat ng pera and the Dutertes will be out of the public office, that clan will always be hated. Mas marami pa rin maghahanap ng next na matinong presidentiable. Ayun. Tama, join at hindi puro putak, sabi ni Tita Jenny BF. Ayun. So, yun. Ayun lang. Siya, ako'y mag-e-end live na at maraming salamat sa aking identification session dito sa FB. Magkita-kita tayo next time. Bukas magla-live ako. Magla-live ako ng tanghali. Tanghali siguro. Or umaga. Siguro mga 10 a.m. to 1. Kasi paakyatin ko yung mga tao, yung mga gustong magsalita, ganyan-ganyan, para mahaba yung session natin. Ayan. Okay? Natatawa ako, nagkakwentuhan kami ni Jowa about dyan. Sabi niya, kahit mategi bumbum niya si BBM, ilihim pa din nila. Tangina lang, no? Pero alam mo, hindi talaga yan malabo. Pwede nilang gawin yan. Ayun. We, UK, maisog, are waiting for something good to happen. Teka lang, shout out ulit yung yung mga maiisog dyan sa UK. Panoorin niyo yung mga rally nila, maaaliw kayo. Galit na talaga, binabato talaga ng mga kamatis yung mga poster ng mga politiko, nila BBM, at saka yung group effort team. Yung group effort team, naku, kakaloka. Ayun. Tapos yung meron yung, basta may pinupunit yung mga pictures, yung mga nakakaliw talaga yung mga eksena nila doon. Ayun. Siya, sige, matulog na tayo. See you next time. Bye!